we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Isang 21 anyos na babae ang natagpuang patay at walang saplot pang ibaba sa Lingayen, Pangasinan. Sospek sa panggagahasa at pagpatay sa biktima, arestado. Ang detalye sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Mabait yung kapatid ko. Bahay, school lang. Tapos ganyan ang ginawa niya, tinanggalan niya ng buhay. Nalisan niya ng pangarap yung kapatid ko. Naghihinagpisang kaanak sa karumal-dumal na sinapit ng 21 anyos na babaeng si Daisy, di tunay na pangalan. Natagpo ang patay ang dalaga sa ilog, na bahagi ng barangay Balangobong, Lingayen, Pangasinan. Walang saplot pang ibaba nang makita ang biktima. Nag-request din tayo sa PNP to determine if there are instances na ni-rape yung bata. But primarily, yan yung unang-unang motibo ng suspect na rape. And then, idadagdag din natin yung murder. Sa tulong ng mga saksi, naaresto ng pulisya ang 32 anyos na suspect. Inamin ng suspect ang krimen. Sinakal daw niya ang biktima sa kabinuhat sa bakanteng lote at doon ginahasa. Naawa po ako sa kanila po. Para sa anak nila. Bakit po ba yung ginawa, sir? Bakit mo naisipan yung nagawin kay Eliza? Nakainom lang po, sir. Totoo po na binatay mo siya? Sinakal ko lang po, sir. Bakit pa yan ginamit ng ate ko? Grabe naman! Dinala ng pulisya ang suspect sa pinangyarihan ng krimen. Dito niya itinuro ang kinaroroonan ng ilang gamit ng biktima. Mariing kinundina ng lokal na pamahalaan ang nangyaring pagpatay sa biktima na isang third-year college student. Wala raw puwang sa bayan ang mga kriminal. Gusto kong ipahayag na dito sa Lingayen, hindi po namin palalagpasin ang pangyayaring ito. At ito pong suspect na ito ay mananagot sa ngalan ng batas. Ayon sa pulisya, case solved na ang krimen. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang binatilyo matapos na sumalpok sa poste ang minamanehong motorsiklo sa Bangaldan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 16 anyos na lalaking rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa poste ng kuryente sa barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Makikita sa CCTV footage ang pagdausdos ng motorsiklong sinasakyan ng biktimang nakilalang si Kyle Ashley Aquino. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang biktimang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na ang biktima galing sa bayan nang mangyaring aksidente. Nag-overtake daw ang biktima sa isang tricycle. Nasagi niya yung tricycle, kaya nawalan siya ng balance. Pagka tumba ng motor niya, nag-slide, tumama naman siya sa poste. Bago ang aksidente, nag-message umano ang biktima sa kanyang kaibigan na tila pahiwatig o premonition sa kanyang pagkamatay. Sa kanyang text message na panaginipan daw niya na naaksidente siya at namatay. Siguro alam niya na mangyayari sa kanya. Pero sana man lang inopen niya sa akin yun para at least makontra namin. Patay ang 3 katao matapos madaganan ng dump truck at matabunan ng buhangin sa Barangay 23 sa Nicolas, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, liliko sana sa kanang bahagi ang garong na sinasakyan ng mga biktima. Ngunit nawalan daw ng kontrol sa manibelang driver ng sumusunod na truck. Natumba ang truck at nadaganan ang sasakyan ng mga biktima. Mahaharap sa kaso ang driver ng truck. Wala pa siyang pahayag.
Kuha ang CCTV footage na ito sa National Highway na bahagi ng Barangay Bulag, Bantay, Ilocos Sur. Masdan ng mga rider na ito na nasa inner lane ng kalsada na nag-slow down dahil sa papalikong sasakyan ng mga pulis. Ngunit ang nakabuntot na cargo truck, nasalpok ang isang motorista. Mabuti na lamang daw at nakababa sa kanyang motorsiklo ang rider. Pero ang motor, nagulungan ng truck ayon sa PNP. Muntik ding mabangga ang garong na nasa outer lane ngunit nakaiwas sa truck. Itong driver ng cargo truck, sinubukan niyang apakan yung preno pero hindi kumapit yung preno kaya ginawa niya, dinaan niya na lang sa gilid. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 2 lalaking mag-aayos sana ng balon matapos masuffocate sa Lagonoy, Camarines Sur. Nauwi sa trahedya ang dapat sana na pag-aayos sa balon ng isang residente sa Barangay Pinamihagan sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur. Ayon sa Bureau of Fire Protection Lagonoy, bumaba sa balon na may lalim na 20 feet ang 44 anyos na biktimang lalaki na walang suot na safety gears. Pero makalipas ang ilang minuto, hindi na ito umahon. Dito na sinubukang isalba ng 70 anyos na lalaki ang biktima. Pero maging ito ay hindi na rin nakalabas sa naturang balon. Agad namang rumisponde ang mga otoridad pero wala nang buhay ang mga ito matapos maiahon mula sa balon. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na namatay ang mga biktima dahil sa suffocation sa loob ng balon. Diba po sa mga ibang lugar na araw po kaya na may mga bubon or may mga manhole pang sa insang deep well na may kalot, siguro po ang kung tayo po ang nababaw nito, magkuha mo na ning sabi nga ni kan, maghaagad na muna ning advice sa mga expert o sa mga tatao kung paano itong tamang proseso. Pinaghandaan ng mga Muslim mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang unang araw ng Ramadan ngayong taon. Tunghayan ito sa live report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Efren. Sara, nagsimula na ang Holy Month of Ramadan ngayong araw na hudyat ng pagsisimula ng pag-aayuno ng ating mga kapatid na Muslim sa loob ng 29 hanggang 30 araw base sa reliyong Islam. Kahit hindi nagpakita ang buwan sa isinagawang moon sighting sa Bangsamoro Daro Iftao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas noong linggo ng gabi, handa na ang Muslim community mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao sa pagsisimula ng Ramadan ngayong araw. Ang paglabas ng buwan ang senyales ng opisyal na pagsisimula ng Holy Month of Ramadan. Ang Ramadan ay mahalaga para sa lahat ng Muslim dahil ito ang panahon ng kanilang pag-aayuno para ipakita ang kanilang pananampalataya na naaayon sa reliyong Islam. We have 5 pillars of Islam, so isa doon, Somo Ramadan, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Samantala, pinauwi naman ng maaga ng General Santos City LGU ang kanilang mga empleyado at mga estudyante para makapaghanda sa iftar o hapunan sa paglubog ng araw. Parang pabor na ibinigay sa sa mga kapatid natin mga Muslim na medyo early yung out. Nasa 29 hanggang 30 na araw ang gagawing pag-aayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan. Ayon sa isang Islamic leader sa Santa Barbara Mosque sa Zamboanga City, isa rin itong sagradong panahon para magbasa ng Quran at mag-alay ng dasal na tinatawag na Tarawih. Kahit ano pang busy natin, dapat bigyan natin halaga kasi ito ay isang beses lang sa isang taon. Bilang bahagi ng paghahanda sa iftar, bumili na rin ng Muslim delicacy si Khalid Isaak tulad ng lokot-lokot at baulo na isang muffin cake na nakadisplay sa mga tindahan sa Zamboanga City. Mga like ganito, kakanin, mga tinapay, mga alas 6. Sa Bangsamoro Region, posibleng mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon lang ang oras ng trabaho at klase sa lahat ng paaralan sa reyon ngayong Ramadan. Inaabangan rin ng mga Muslim sa nasabing reyon ang pagpailaw sa Bangsamoro Government Compound. Napuno naman ang pailaw ang Golden Mosque sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur para sa pagsisimula ng Ramadan. Sara, sa ngayon, unti-unti nang dumadagsa ang mga kapatid natin mga Muslim dito sa tindahan sa Sutterville para mamili ng iba't ibang Muslim delicacies para sa gaganaping pagbuka o breaking of fast simula mamayang alas 6 ng gabi. Sara. Okay, maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nag-alay ng Orasio Imperata ang mga kawani ng Zamboanga City Water District sa diversion weir o dam ng Zamboanga City Watershed sa barangay Pasunanca, Zamboanga City nitong Sabado para hilingin ang pag-ulan.
Ang nasabing aktibidad ay bunsod ng patuloy na pagbaba ng supply ng tubig sa Zamboanga City dahil sa epekto ng El Nino. Sa tala ng Zamboanga City Water District mula sa 74.20 meters na normal water level, nasa 73.92 meters na lang ito o critical to below normal level as of March 11. Dagdag pa ng tanggapan, nasuri na ng Zamboanga City LGU ang diversion weir sa watershed sa CZWD nitong linggo. Tinatalakay na rin ang mga paraan para tuluyang masolusyonan ang kakulangan sa tubig sa 51 barangay sa lungsod. Sa ngayon ay isinasailalim na rin sa water rationing schedule ang mga ito. Umaapila rin ang water district sa mga water consumer na huwag gumamit ng booster pumps dahil nakakaapekto ito sa pagrarasyon ng tubig ng ahensya sa mga barangay. We do it if siya na mga cases of mga calamity. Just in case yaton ara na El Nino di aton, so every time ta siya nakita mga calamity, mga scarcity of water, tan kanda kita kwan orasyon parata como prayers. So that is against RA 8041, illegal use of mga water connections. It is being fined sa pena alino, tapos de kanila man fine 1,000 to 1 million. Pwede sila man imprisonment tamen from 6 months to 2 years if pwede kanila kuhi tausa sila kunese. Pansamantalang isasara sa mga motorista ang ilang bahagi ng Manila-Batangas Bypass Road na sakop ng Santo Toribio, Marawi to Inusluban simula ngayong araw, March 12, alas 8 ng umaga hanggang sa Sabado, March 16. Ito ay upang ibigyang daan ang isang aktibidad sa lugar na magsisimula sa March 14. Minabuting isara ng maaga ang kalsada dahil sa gagawing preparasyon para sa pagtitipon. Para sa mga manggagaling sa Maynila at patungo sa city proper, maaaring dumaan sa Levista Drive at maaaring lumabas sa Balete Exit. Sa mga papunta naman ng Barangay Inusluban na nag-Balete Exit, maaaring dumaan sa Levista Drive at kakaliwa sa Barangay Marawi. Nasa 50,000 katao ang inaasahang makikiisa sa aktibidad. Tiniyak naman ng Lipa City Police ang seguridad at kaligtasan ng mga dadayong bisita at mga residente sa nasabing aktibidad. Na-expect po natin na maraming manunood na yung mga tao, then yung volume ng sasakyan, madadagdagan. At marami naman po mga force multipliers na tutulong po din sa amin, bukod po sa aming mga personnel. Isang 3 metrong haba na sawa ang nahulog mula sa kisame ng isang stall sa palengke sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Alauna ng hapon nung Sabado, nabulabog ang ilang tendera sa pamilihang bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Balag. Isang sawang nahulog mula sa kisame ng isang pribadong stall sa lugar. Swerte raw na may nakakita sa sawa bago tuluyang mahulog kaya agad nakatayo sa kinaupuan ng may-ari ng stall. Naglalaro ako ng cellphone dito Tapos sabi ng kasama ko, dito, alis kayo dyan, may ahas sa taas. Tingnan ko yung taas. Nakita kong sawa. Hindi na ako na-nervous dahil hindi naman nangangagat yun. Agad hinuli ng ilang tendera ang sawa na may habang 3 metro at bigat na 5 kilo. Agad din ay pinasakamay sa otoridad ang nahuling sawa. Inila ko dahil pumapasok na sa pisto ko, tapos nilagay ko dun sa namin inuli. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Office, karaniwan daw na lumalabas sa kanilang habitat ang mga sawa dahil sa mainit na panahon. Agresibo rin daw ang mga ahas sa ganitong panahon dahil breeding season nila. Panawagan ng DENR, sakaling makakita o makahuli ng ahas o sawa, huwag patayin kung wala namang nakikitang banta sa kaligtasan. Kasi hindi naman yan aatake sa atin kung hindi naman nasaktan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 2 babae sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Lipa at Cebu City. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kaswal lang na naglalakad ang babaeng ito sa bahagi ng barangay Pagulingin, West Lipa City, Batangas hapon nitong Sabado nang walang kaabog-abog siyang pagbabarili ng harapan ng suspect na naka-jacket at helmet.
Nakalakad pa palayo ang biktima ngunit sinundan pa ito ng suspect at muling pinaputukan. Matapos ang pamamaril, naglakad palayo ang suspect at sumakay sa isang e-bike. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na bumaba sa isang motorsiklo ang gunman, saka nito inatake ang biktima. Ang suspect sa pamamaril is umunong barangay kagawad ng barangay Pag-Ulingin East. Nakausap na rin naman po namin yung driver ng motorsiklo na sinakyan niya nung papunta doon sa lugar. Ganon din po yung sinakyan niya na e-bike after ng pamamaril. So accordingly nga po ay ito ay yung barangay official. Pag-Ulingin West po nangyari yung pamamaril pero yun pong ating suspect is from Pag-Ulingin East. Ayon sa pulisya, posibleng biktima ng mistaken identity ang napaslang na babae. Inaalam pa ng pulisya ang motibo ng pamamaril. Sinisika pa na mahinga ng panig ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng nasawi maging ang suspect. Sa Cebu City, patay din ang 23 anyos na babaeng attendant sa isang bilyaran sa barangay Suba matapos barilin sa ulo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng napagkamalang police asset ang biktima. Tukoy na umuno ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 16 anyos na suspect na dati nang may kasong frustrated murder. It's alarming no nga kining bata has been involved in several shooting incidents. I cannot really say nga kining atong mga shooting was kining atong mga shooting incident or kining atong mga nigamit na og mga minor de edad. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng isang SUV sa poste sa Camarines Norte, habang 11 katao naman ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa probinsya ng Albay. Nakaalerto si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Pasado alas 6 ng umaga kahapon, makikita sa CCTV footage na ito ang pagdaan ng mga sasakyan sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Talubatib sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Maya-maya pa, isang SUV ang nagtuloy-tuloy ang takbo hanggang sa bumangga sa lumang poste ng Camarines Norte Electric Cooperative at concrete marker. Sa lakas ng impact, naputol ang poste at marker habang nagtamo naman ng pinsala ang sasakyan. Maswerte naman na nakaligtas ang driver sa insidente. Sa Ginubatan, Albay, sugatan ng 8 katao kabilang ang driver ng van ng aksidenteng sumalpok sa nakaparadang truck sa gilid ng kalsada sa barangay San Rafael nitong Marso 10. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at itinakbo sa ospital ang mga sugatang individual. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Yung bali 5 na talaga namin sa emergency, medyo minor man lang. Yung 2 naiwan po ditong senior, yun ang medyo malala kasi yung isa naipit. Sa Kamalig, Albay, sugatan naman ang 3 katao matapos mahagip ng isang pick-up ang sinasakyang motorsiklo ng mga ito sa National Highway sa Barangay Kabangan sa parehong araw. Ayon sa mga nakakita sa insidente, mabilis ang takbo ng pick-up hanggang sa aksidente nitong nabangga ang motorsiklo nang sinubukang iwasan nito ang kasalubong na sasakyan. Agad namang dinala sa ospital ang mga biktima. Sinabitangi kami, nabangga. Pinagahanap na sa ngayon ng mga otoridad ang driver ng naturang pick-up matapos nitong iwanan ang mga biktima sa gilid ng kalsada. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang ama ng barilin at pagtatagain ng anak sa Cabatuan, Iloilo. Ang sospek lasing umano nang mangyari ang krimen. Binawian ng buhay ang isang lalaki ng barilin at pagtatagain ito ng kanyang sariling anak sa Barangay Akaw sa bayan ng Cabatuan, Iloilo. Ayon sa ina ng sospek, lasing daw ang anak na si Jasper nang umuwi ito sa kanilang bahay. Napag-alaman na pinukpok ng bato ng sospek ang poste ng kuryente kaya siya pinagsabihan ng kanyang ama na si Simeon hanggang sa nagkaroon na ng komosyon at binaril nito ang biktima. Nagtamo rin ng sugat sa tagiliran ng biktima matapos pagtatagain ng sospek. Nagdesisyon na ang pamilya na hindi na magsampa ng kaso, ngunit nahaharap pa rin ang sospek sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Way matapos na akong obra ka biyaan, ay kita ko gaturo dugo to sa may katari. Ay dulum ang kuha, nakitaan na ito nga gaano hawa. Nagapunggo sa tayo na kung anong ba, may gut-gut kita tayo na. Tapos
Nagbalangtot sa gwa. Ano ko, gin patay mo, ginstatay mo, tanama lang ka panguring. Na-recover po natin yung firearm na ginamit. May dalawa pa siyang live ammos and yung itak din na ginamit sa pagtaga sa biktima. Samantala, GMA Network Incorporated, isa sa mga partner ng FICTAP na binigyan ng Certificate of Appreciation. Binigyan ng pagkilala ang GMA Network ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP sa paglahok nito sa 24th Cable Congress Day. Nagkaroon din ng interaction ang mga exhibitor at mga cable operator. Bahagi ito ng 25th anniversary ng FICTAP. Kabilang sa mga nagtipon-tipon ang international at local providers, mga policymakers at cable operators sa buong Pilipinas para ihatid ang pinakabago sa connectivity at telecommunications technology. When we started ng Cable Congress namin 25 years ago, GMA7 is already with us during that time. Attorney Goson really supported FICTAP from the very beginning. So naniniwala sila sa amin, maski na kami ay micro cable operator noong 1999. Sana wag kayong magsasawa sa amin. Obra ng mga local artists tampok sa isang art fair sa Antipolo. Narito ang report. Musika at sining na tatak Antipolo. Ibinida yan sa Pistang Sining, isang art fair na layong ipromote ang local artists at artisans ng lungsod. We're just here to jive and just to collaborate and to come together na celebrating art. Nakadisplay ang visual arts na gawa ng Antipolo Group Incorporated, bayong bags na gawa ng Antipolo inmates, mga Pinoy pasalubong at mga sustainable at organic products. May photographer ding gumagamit ng sinaunang street box camera. Napakadaming magagandang simbahan na nasa Antipolo City. Dito din po matatagpuan ang the first international shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. We want to pay tribute to the artists who are here. Flores Garden started last year, and this year we are very happy na accepted kami ng Antipolo. We are promoting the Filipino Antipolo artist, Flores Garden in Antipolo, now an events destination, especially for weddings. At kapag sinabing wedding, syempre, nariyan ang masasarap na putahe. We continue to promote Philippine products like vegetables, fruit trees, and this is what Antipolo, after all, is known for. Nice nature and surroundings. And it's great to see all the arts and crafts that are here today. Nag-enjoy rin ang lahat sa OPM hits na tinugtog ng Antipolo City Band. Libre ring binuksan sa publiko mula 1 p.m. to 3 p.m. ang Carolina Bamboo Garden. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Kapuso Heartthrobs Christopher Martin at E.A. Guzman, guest performer sa Pageant Night ng Ginoong Kalumpang 2024 sa General Santos City. Tunghayan sa report ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagpakitang gilas at pinainit ng 14 na Ginoo ang Coronation Night ng Ginoong Kalumpang 2024 sa pagdiriwang ng 15th Bulad Festival ng Barangay Kalumpang sa General Santos City. Sa huli, napili bilang Ginoong Kalumpang ang 23 anyos na si Joshua Salce, isang licensed agriculturist. But my advocacy will focus more on farmers because I really wanted to show everybody the importance of agriculture in our community. Nakisaya naman as guest performers ang Kapuso Heartthrobs na sina Christopher Martin, na cast ng GMA Afternoon Prime na Makiling, at E.A. Guzman ng Lilet Matias, Attorney at Law. Sa kanyang performance, nagpakilig si Christopher sa mga nanood. Habang hato naman sa dance move si E.A. Kaya nag-enjoy yun ang tanan, at the same time lingaw siya. Nagpasalamat naman sina Christopher at E.A. sa mainit na pagtanggap sa kanila ng fans. Nakakahawa
yung energy nila, and at the same time, sana napasaya namin kayo at maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Iba yung yung adrenaline, yung mainit na pagtanggap ng mga kapuso natin dito sa Gensan. Bago yan, nakisaya rin sila sa bulad making contest at hindi nila pinalampas ang pagkakataong matikman ang masasarap na bulad dishes o dried fish. Inimbitahan rin nila ang kanilang fans na suportahan ang kanilang mga serye sa GMA. Sana po, suportahan at panoorin nyo ang Lilet Matias Attorney at Law. Everyday po yan. Mondays to Fridays sa GMA Afternoon Prime. And Bubble Gang every Sunday po, 6:15 p.m. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumusubaybay na makiling. Sana po makasama namin kayo hanggang dulo. Mondays to Fridays po yan. Pagkatapos po ng Lilet Matias sa GMA Afternoon Prime. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang 65 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng anak ng kanyang nakaalitan sa Sitio Kalumpang, Barangay Malinta, Masbate City. Base sa report ng Masbate City PNP, nagwala sa labas ng bahay ang isang 73 anyos na padre di pamilya ang biktima habang armado ito ng itak na nauwi sa komisyon. Tinamaan ng taga sa braso ang naturang padre di pamilya hanggang sa doon na lumapit ang 46 anyos na anak nito. Inagaw nito ang itak sa biktima at doon na ito pinagtataga na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Narecover sa lugar ng pinangyarihan ng itak at kalawit na posibleng ginamit sa krimen. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon habang nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at nahaharap sa kasong homicide. Na-recover natin sir ang isang itak at saka yung ginamit sir na tinatawag natin dito sir sa local na dialect natin sir, itong bangkaw sir, itong pointed sir yung dulo niyan. Isang fur mom itinuring na anak ang mahigit 30 aso at pusa. Ibinahagi rin niya ang pagiging responsableng pet owner. Ilan lang sila sa 20 pusa at 11 aso ni Mads Del Pinado mula Vigan City. Kabisado niya ang pangalan ng bawat isa, lalo't ito raw ang kanyang extended family. May pusang Pinoy o Puspin, mga Calico cat o tricolor ang kulay na itinuturing na rare. May Persian cat, Himalayan at Siamese. Breeder si Mads ng aso at pusa, pero kapag napamahal na ang alaga, nahirapan na siyang ibenta dahilan kaya dumadami ang mga ito. Gaya ng tao, importante raw na regular ang check-up ng ating fur babies. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.